Dito pala tayo sa ating manukan katambayan. At yan yung ating baboy. Yan yung gagawin nating inahin katambayan. At magdadagdag pa po tayo sa pag-alaga ng baboy. Magpaparami tayo. Kung manok kaya natin magparami, dito itatry natin. At ito na yung manukan. Yan sa kabila, papasyalan natin. Dito na nga ang katambayan. Dito na tayo sa ating manukan. Mahigit isang buwan din po tayo hindi nakapunta dito. Grabe. Ito na yung ating mga alagang manok na naiwan. Yung mga bago po natin, o may mga bago po tayong binili. At yung mga luma po natin ng mga inahin ay kinatay natin. Kumbaga may mga ito na nga, konti na lang. At meron din tayong mga problema dito na naranasan nung wala tayo. Yung tao natin yung nag-asikaso. Isa na nga yung pag-collapse ng mga pader. Yan. Last time sirang sira po yan. Konti na talaga. At yung mga bago po natin mga manok dito, mas marami yung babae kasi yung mga babae na nakuha natin ay galing din po sa ating pagbabay insulin sa tindahan po natin. Busy po talaga tayo. Wala po pong lang itlog dito. Bata pa po kasi. At nag-uumpisa po tayo ulit ng pagpaparami ngayon. So ito yung isa sa problema sa pag-alaga ng manok, native at kahit mga heritage. Pag hindi po talaga napukusan, sigurado hindi ka talaga basta-basta makakapagparami. Isa naman sa ating nag-aalaga dito, kumbaga nag-aalaga ay yung asawa ng ating tao din po sa ating manukan. So nagkaroon din po ng extra income. 1,000 din naman po yung pagbigay kada buwan dito. So lang, magpapakain, wala namang ginagawa. Yun lang. At ito na nga yung mga natin, yung mga produce natin ng mga sisiyo, pinakawala na din po natin. Kasi yung iba natin mga sisiyo na mga kasama niya na maliliit doon na sa kulungan, nagtutukaan na. So pag ganun yung nangyari, yung mga maliliit, maaari pong mabutas yung puwitan, magiging cannibalism sila. So isa sa ginagawa ng ating tao dito, o kahit ako, ay pinapakawala na lang po para maiwasan na yung patayan. Magiging aswang na kasi po sila. Para din po makatipid sa pagpapakain ng ating mga alaga, isa po sa diskarte ko po yung pagpapakain po ng crack corn. At maganda din naman po yung crack corn sa ating mga alaga katambayan, lalo na po sa panahon ngayon na araw-araw na po talagang umuulan dito. Parang wala pong, hindi naranasan ng El Nino yung ating area ngayon. Ibang-iba na talaga yung panahon kumpara dati. Kaya mainam na po na magpakain po. Ito yung crack corn yung ating pakain, isang sako. Yan, malakas din naman po kumain yung ating mga alaga. Yan. Kada pakain isang nito. Hindi na namimili yung ating mga alagang manok, lalo na masanay na sila. Sinasanay na po natin kasi sila. So yan. Isa din sa kagandahan kasi sa native, pag-alagang native, wala po tayong nakitang may dito, sipon o na tawag nito, sabihin na lang po natin na amoy. Dati kasi pag pumasok po tayo, pag may sipon, naamoy na po natin. So ngayon wala po tayong nakita, wala tayong naamoy. Magandang sinyalis po yan. Hindi kasi basta-basta nagkakasipon yung tawag nito, native. Sa pag-alaga ng manok, negosyo, ito lang talaga yung pinaka magandang alagaan kasi wala pong lugi dito. Kumbaga kahit konti-konti lang yung kita kumpara po sa heritage. Dati na libo-libo yung kita kada per head, o sabihin natin ang minimum po nakita ko po dati sa pag-alaga ng pagbebenta ng heritage ay nasa 500. Dito po sa native nasa 50 pesos lang po yung maximum, 50 to 100.
lalo at per kilo yung ating benta. Pero kahit pa paano nakakasiguro ka po na hindi ka malulugi dito. Sa ngayon po, yung nag-aalaga ng heritage, kung ininegosyo nyo po, sa tingin nyo po, mabibenta nyo po ng per head, malabo po yan. Ay sinasabi ko po sa inyo, wag nyo na po subukan. Warning na naman, okay lang naman po mag-alaga po ng heritage kung gusto nyo pong tawag nito, parami nito, kolekta ng itlog. Pero sa ngayon talaga wala na po yung kita dito sa heritage. Halos na lang po ng heritage ngayon sa merkado. Ang labas ay tawag nito per kilo. Dami ko po nakikita. Kaysa palengke po sa Jensen, wala na. Yung mga Rhode Island Red, binibenta na lang po ng per kilo, nasa 200. Ganon po yung nangyayari po sa heritage. Sa Shamo naman po, kung dati napakamahal, yung iba binibenta na lang po ng per kilo. Kaya sa pag may negosyo po ng manok, papasok po kayo, ay sinasuggest ko po mag-native na lang po kayo kasi matibay pa po sa sakit, tipid sa pagkain. Kaya po natin ginagawa ngayon. So sa konsumo natin dito na nagagastos po sa ating pag-alaga ng native ay nasa 1,000 kada buwan yung pakain po natin, kasi nasa cracker na lang po yung pakain natin. 1,000 to 1,200 kasama yung pagkain sa sisiyo. Sa heritage hindi mo pwedeng ganituhin, pakain lang na cracker, mangangayayat. So napakagastos po. At yung mga nagbibenta din naman o nagpaplanong mag-alaga ng mga mahaling mga manok, kaya po ng mga Indio Gigante, ay wag nyo na po subukan kung ininegosyo nyo po. Pero kung pang collection lang, wala pong problema po yan. Hindi problema pag ganun yung diskarte. Yung sa kabila, titingnan din po natin. Mas marami pa po yung sa kabila kaysa sa atin. Mas naunahan pa tayo magparami. Kasi dito ay napukusan talaga ng maayos. Yan o. Malalaki na din po yung mga manok dito. Yung mga tandang ay malalaki. Doon yung iba. At kahit nga dito, kung hindi talaga mapukusan, dami dito last time. Yun nga lang, dahil po sa pangit na panahon, talagang disgrasya. Pero kahit pa paano dito, marami-rami din po. Andun yan sa kabila. Mas marami nga lang dito na inahin. Kumbaga nangingitlog kumpara sa atin. Ganun po yung nangyari sa ating manukan. Kahit dito nagkulap na rin po yung pader. Tingnan natin yung sisisyo. So dito yung sinasabi ko po sa inyo na naging cannibalism yung tawag, yung kasama nila. Yan, kinakain. May namatay na nga na isa. Yung isa may sugat pa sa mukha. Sa susunod no? Sa mukha. Natin sa susunod, papakawalan. Hindi nga lang tayo nakapagparami talaga. Yan malaki yan. Ang lalaki na yan, nabili po natin. So, isa din po yan sa diskarte ko po, yung pagkuha ng mga malalaki na lahi. Pag nakita po tayo na pwedeng gawing pang tandang dito, pang kasta, hindi ko na po kinakatay. Yung ginagawa ko po, dinadala ko po dito. So nasa mahigit 20 plus yung ating mga inahin dito. Iba-iba din yung pinagkukunan para maiwasan niyo po yung breeding at magiging malaki yung mga tawag nito, resulta sa magiging sisiyo. Yung sa native lang po, isang idea lang po sa pag-alaga kasi ng native. Maaari ka pong magtagal po, ilang taon, hindi yan mawawala. Kasi anytime pwede mong kunin, pwede mong kainin, pwede mong katayin.
ay mga napuntuhan tayo ng mga manukan dati kahit doon sa Malaybalay City, doon sa ating kaibigan na bago siya nag-alaga ng heritage, meron siyang native. Kasi yung native palaging may ano kasi yan, palaging may market. Mawala man yung bagong manok na alaga na mga heritage, hindi mag-click, at least yung native andun pa rin. O kikita ka rin po. Magtatagal talaga kasi pwede mong ibenta yung karne. Yung isa sa kaganahan sa pag-alaga ng native. Ayan lang po yung kaganapan mga katambayan, at sa susunod mag-upload naman po tayo para updated po kayo. Ma-update po natin yung ating manukan kahit may tindahan po tayo o na busy po tayo sa tindahan. At sa ngayon, ito muna yung ating upload, at maraming salamat sa mga loyal po natin na mga followers, subscribers, and viewers. Maraming salamat sa mga napadaan po dyan. Sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin, at huwag kalimutan click yung notification bell para sa mga susunod videos. So sa mga nanonood po dyan, shoutout po sa inyong lahat. Bye bye!